Noong ako po ay binata pa, hindi naman sa pagtataas ng bangko. Ang akin pong pantalon ay ang sukat po ay 24 lamang ang waist, 24. At ang pinakamataas po noon ay 26. While studying at Phoebus, nagpapasalamat po ako sa mga taong naging dahilan kung bakit ako ay nakabili ng mga pantalon at saka ng mga damit. Subalit, sa dinaan-daan ng panahon nang ako'y magkaroon ng asawa at nagkaroon ng anak, lumaki ho yung aking katawan at kisa nyo, yung aking sukat ng pantalon nga hindi na po pwedeng 34. 36 na ho. Pero may mga damit akong parang ayokong iwanan. Kasi natatandaan ko noon, iba na yung sukat ng pantalon namin doon sa baba. During our time, when I was still at Phoebus, ang sukat ng pantalon namin ay, ang tawag po yata doon sa ilan, may parang ambel, bell bottom o ambel ang tawag ng iba, or bell bottom. So, ang tawag po nung araw ay parang usong-uso po nun kasi ang ang Metro 8 na nagwawalis. So, yung pong pantalon namin, dahil mahaba, katulong na siguro kaming nagwawalis sa karsada ng EDSA and so on. Dahil maganda yung pantalon, maganda rin yung aking mga barong, ang hirap i-dispose. Ang problema ko, papaano ko i-maintain yun? Andun lang naka-display. Dapat maalis na yung mga bagay na hindi naman nakailangan at hindi na magkakasya kailanman. Maraming tao, at siguro kayo din, ay mayroon kayong iniingatang nakapagbibigay ng very sentimental ang kanyang value sa buhay mo. I don't know what is it. Ito ba'y pantalon, ito ba'y damit, ito ba'y anumang bagay, pero hindi na laos na, kumbaga, matagal na, hindi na kasya, hindi na pwedeng gamitin. Nahihirapan ka bang tanggalin iyon? Let's open our Bibles. Sa chapter 9 of the book of Matthew, we'll be reading chapter 9, verses 14 to 17. Nais ko sanang tumayo tayong lahat at basahin natin ito. You have there? Okay. Sama-sama ho siguro na bigkasin natin. At para nagkakaisa lang tayo ng iisang version ng Biblia, alam ko mayroon kayong Biblia sa inyong upuan, pero bilang magkakasama at magkakapatid, pakibasa po lahat-lahat ang sinasabi ng Biblia. Ready? Go! Jesus ang mga alagad na tagapagbautismo. At siya'y tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseyo, ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang iyong mga alagad? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panuuhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang makapagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsasali ng bagong alak sa lumang sisidlan, balat. At kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito magtatagal. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita, tayo po'y mananalangin. Father, thank you so much for your word. Help us to understand your scripture. Holy Spirit, we need your illumination. And we need your help. Help us, Lord, not only to understand, but have the power to apply this into our own respective lives para maging pang-araw-araw at bahagi nito ng aming buhay. In Jesus' name, amen. Please be seated. The message I would like to share with you this morning is entitled, Leave the Old Behind. Medyo mahirap po. May mga salita at may mga kanta pa yata nung araw na ang sabi, yun daw pong yung gawi ay gawi, magbago man ay konti. At sinasabing, habits are sometimes hard to break.
napakahirap talagang baguhin yung ating nakagawian na. At hindi ho po pwedeng parang kunwari, kaya nga yung iba ayaw mag-born again. Dahil ang sabi nila, hindi pa ako nagsasawa sa pag-inom ng alak hindi pa ako nagsasawa sa pagsusugal, hindi pa ako nagsasawa sa panchichicks. Ay bakit ko naman iiwanan? Ay pag ako'y nag-born again, hindi na pwede yan. I would like you to know, bilang isang tagasunod ng Panginoon ay hindi rin ho kayo pinipilit. Pero kung ikaw ay pinili mong tagasunod ng Panginoon at yun ang sinasabi niya ngayon, dapat iwanan na yung iyong nakalipas. 2 Corinthians 5:17 says, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, the new has come. Dito po sa passage natin ngayong umaga, ipinapaalam po sa atin na may mga bagay na kahit na napakalaki ng sentimental value sa ating buhay, kinakailangan po nating atin ang iwanan, tatanggalin na ho natin. Dapat po na yung mga old ways natin ay hindi na ho dapat nasa atin. Kung ikaw ay dati-rati, siguro, yung ibang mga bata kasi nag-uut-ut pa, nagaganito, kahit matanda na, ganun pa rin Hindi ho pwede yun dahil ang tanda mo na, bonching ka pa. So bilang Kristiyano, ito po yung dapat nating gawin. Una, the change Christ brought in us. The change Christ brought in us. Ano po yung idinala ng ating Panginoon ng pagbabago? Doon po sa verses 14 to 15, ang sabi ay ganito, lumapit kay Jesus, ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo, at siya tinanong, kami po ay madalas mag-ayuno at gayon din ang mga Pariseyo. Ngunit bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sabagot siya, dapat bang malungkot ang panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang ikinakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. Anong ibig sabihin ito? Nang si Kristo ay pumunta rito sa mundong ito, bagamat totoo na siya ay pumunta rito, hindi upang wasakin ang law, ang sabi, I did not come to destroy the law, but I come to fulfill it. Kinakailang i-fulfill niya. Una, ang unang issue sa patungkol sa ating Panginoon Kristo ay the issue on fasting. Doon po sa issue na to, ipinakikita niya, doon po sa chapter 6 of the book of Matthew, doon po sa talatang 16, may binabanggit po na ganito. I would like to read it for you. At ang nabanggit po ay gano'n, 6:16 of the book of Matthew. Ang sabi ganito, kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila nag-aayuno. At sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Anong ibig sabihin nito? By the way, ang aking pong pagkaalam, ang mga Hudyo ay nagfa-fasting 2 beses. Maghapon ho yun 2 beses isang linggo. Lunes at Huwebes. Yan po yung kanilang fasting. At sila, nagmumukha silang kawawa. Kasi yung pong supposed to be working days nila, nagwo-work sila pero sila nagfa-fasting. Kaya mukhang kawawang-kawawa sila dahil hindi sila kumakain. Yung fasting po na question na to ay itinanong ng mga alagad ni John the Baptist. Sabi, bakit ganon? They consider kasi this thing to be religious acts of outward piety and often went on to lengths to make sure that other people know that they are fasting. Ang intention, para malamang ako'y nagfa-fasting. Ang intention po, ang fasting actually ay hindi ho masama. In fact, ang Panginoon Kristo ay nag-fasting sa chapter 4 of the book of Matthew. 40 araw at 40 gabi siya nag-fasting. So hindi ho masama. Pero ang intention, ang Panginoon siya nag-fasting. Sa wilderness. Hindi sa maraming tao upang makitang siya'y kawawang-kawawa at malapit siya sa Diyos. Hindi ho ganon. Sa makatwid, ito po'y isang napaka-personal na dapat ginagawa. At hindi ho pwede, sa aking palagay, hindi ho tamang, okay, let us have fasting. Naniniwala ho ako na,
kung ito'y isang national, wala hong masama na i-share. Pero ito'y personal, hindi ho dapat ito ina-announce. Ang sabi po ng Panginoon Kristo, pag kayo gano'n nag-announce, sabi, tinanggap mo na ang sa iyo'y ganti. John's message was a message of repentance. And therefore, ito po ay yung pagbalik ng Messiah because si John the Baptist, ang kanyang tungkulin is to pave the way of the Lord. Dumating na ang Panginoon. Kaya ang sabi niya ng tanong ay, bakit hindi ho nagfa-fasting? Ito po ang sagot ng ating Panginoon sa magitan ng isang ilustrasyon. The illustration of the bridegroom. Yun po, may tatlo siyang ginamit na illustrations eh. Ang una ay illustration of the bridegroom. Doon po sa ating talatang ito. Ang sagot niya doon sa tanong ay tanong din. Ang tanong niya ay ganito, doon sa talatang ito. Binanggit niya tanong sa kanya, kami po ay madalas nag-aayono, gayon din ang mga Pariseo. Bakit hindi nag-aayono ang mga alagad ninyo? Samugot siya, patanong. Ang tawag po namin sa tanong na ito ay rhetorical questions. Na ibig sabihin, the answer is so obvious at alam nila. Ang tanong ng Panginoon ay, yung sa tanong nila ay tanong din ng Panginoon, dapat bang malungkot ang mga panuhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? So tanong, sinagot ng another tanong. Alam natin na ang sagot ay very obvious. Hindi. Saan ka naman nakakita na yung ikinasal, kasama kayo at panauhin, tapos kayo nagfa-fasting? Ba't papunta kayo doon? Yung pala, magfa-fasting kayo. Sa makatwid, yung mga tauhan at kasamahan ni John the Baptist, sila ay mga panauhin ng ikakasal. At alam natin, ang bride ay ang church at wala pa yun noon. Ang church kasi nag-commence lamang nung chapter 2 of the book of Acts. Sa makatwid, yung mga disipulo ni John the Beloved, wala hong masama. Dahil hindi pa dumarating ang Panginoon Kristo noon. Pero yung kanyang mga alagad ay dumating na, of course, at dumating na ang Panginoon. Ang tanong ay, mag-aayuno ba sila? Ang sagot ng Panginoon, of course, ay obvious. Hindi. Dapat mag-rejoice. Kapatid, kung ikaw ngayon ay merong tamang ugnayan sa ating Panginoon at malalim ang ugnayan mo sa Kanya, ang tanong ay, hindi ka ba magre-rejoice na ikaw ay, ang church kasi, ang sabi ng banal na kasulatan, is the bride of Christ. So, dapat nagre-rejoice tayo. Hindi tayo nagmumukhang kawawa. Andun tayo sa bundok at parang akala mo yun ang spiritualidad. Hindi ho. We should rejoice. Ating igagalak yung ating naging ugnayan sa ating Panginoon Kristo. While He is here, sabi ng Panginoon, hindi ho karapat-dapat at hindi marapat na ang mga panauhin ng Panginoon Kristo ay malungkot. Sapagkat ang expression ho ng fasting, hindi ho kagalakan. Expression ho na ito po'y nalulungkot. Kalimitan ho kasi ito'y an expression of repentance, gagaya ng sinabi ng Panginoon sa magitan ni Jonah sa Nineveh. It is a message of repentance at alam natin, kaunting message lang at nag-repent ang Nineveh, napakarami hong mga tao ang nailigtas dahilan doon sa kanyang mensaheng ito. Kaya napakahalaga doon sa ilustrasyon na ito. Ang tanong ko sa iyo ganito, kumusta ang iyong ugnayan sa ating Panginoon ngayon? Kasi, a wedding, ayon sa pag-aaral namin, a wedding at that time is feasting and joy. It's a time of celebration. It is a time to gather family and friends. At sinasabi po, it's time to break out the music and song. At ang sabi po, but fasting is time of sorrow and self-denial. It wouldn't make any sense to fast and mourn while bridegroom is here. Yun po ang ibig sabihin. So, there is that time to fast and time to feast. While the wedding celebration is a time to feast, now, granted, fasting might make a reception a whole lot cheaper for a bride. Talaga namang, abay, mantakan mo pag ang lahat, sabi mo, okay, ngayong kasalan ko, I declare na magkaroon po tayo ng fasting. Ay di, lot cheaper yun. Pero hindi ho talaga appropriate, hindi bagay. At para pong may mga dumadalo sa simbahan na ganon.
Sa halip na time of rejoicing, nagre-rejoice, pero time of fasting. Pupunta ka sa simbahan, parang akala mo hindi ka makapag-rejoice. Hindi ba lang maitayo yung muka para mag-rejoice sa ating Panginoon na para bang habag na habag siya sa kanyang sarili, na para bang walang malapitan. Oy, gusto kong sabihin sa iyo, kung ikaw ay mayroong tamang ugnayan sa kay Kristo, dapat ang every time to worship the Lord is a time of celebration. It is not a time of fasting. Dapat nagre-rejoice tayo. Kumakain tayo ng masarap na salita ng Panginoon. Hindi ho dapat tayo nagfa-fasting. Imagine, anong gagawin mo? Dapat itong church gathering na ganito ay feasting, pagpipiesta. Pero kung ikaw ay naroon at sasabihin mo, hindi ako kakain, fasting ako ngayon ba't ka pupunta rito? This is supposed to be a day of feasting, hindi fasting. So magiging killjoy ka niyan. Ang sinasabi ng Panginoon, yung pinaggagawa niyo, dumating na kasi ako At ako yung bridegroom, ako yung groom. Sa makatuwid, dapat naroon tayo at nagre-rejoice. Ang tanong, kasama ba natin ang Diyos? Kasama ba natin si Jesus Christ? Ang Panginoon ba ay hindi natin ipagre-rejoice sa ating buhay? Kaya dapat sa ating pagpunta sa church, dapat ang puso natin ay punong-puno ng pagpapasalamat at pagsiselebrate. Wala bang amen doon? Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun ang dapat maging gawin natin. Sa number 2 nating dapat bigyan ng pansin, a complete incompatibility of the old and new. Ipinakita niya na ito pala'y transition from the Old Testament or Old Covenant to the New Covenant. So, the complete incompatibility, hindi pwedeng magsama ang luma at saka ang bago. Because Jesus Christ is the transition nito. Doon po sa ating binasa, sa ating talata, doon sa verse 16 and 17 ay ganito. Walang nagtatagpi ng isang bagong tela sa isang lumang kasuotan sapagkat kapag umurong ang bagong tela, nababatak nito ang tinagpian at lalong lumalaki ang punit. Wala ring nagpapasali ng bagong alak sa lumang sisidlan na balat. At kapag ganon ang ginawa niya, puputok ang balat, matatapon ng alak at mawawasak ang sisidlan. Dalawa ang binigay niyang illustration. Dito po sa pagbibigay niya ng transition, dapat baguhin. Ang tawag natin dito ay leave the old behind. Tatlo yung kanyang ibinigay na ilustrasyon. Ang unang ilustrasyon niya ay dumating na yung groom. So, hindi tayo dapat nagfa-fasting. Dapat tayo nagfi-feasting. So, dapat ang ating ginagawa ngayon sa church, hindi ho dapat ito panahon ng parang iyakan. Panahon ho ito dapat ng rejoicing. And this is supposed to be, every time of worship should be a worship of celebration. Number 2 na ipinakita niya rito, ay yung pong problema, yung issue po, hindi yung fasting lamang, kung hindi, ang issue rito, yung illustration of the unshrunk clothes. Ano po? Yung pong sinasabi rito, doon sa verse 16, ginamit niya yung ilustrasyon ng unshrunk cloth, yung bago. Ang mga clothing po natin ngayon comes pre-unshrunk. Ibig sabihin, yung nilabhan na para hindi na ho ito umurong. Nung araw hindi ho wala hong proseso noon. Kaya ngayon, pwede ka nang gumamit ng bago na hindi na po magsashrunk o magsishrink. But it was different back in Jesus' time. So, if you had an older garment and had been washed multiple times or many times, it would already have shrunk as far as it was going to shrink. Siguro, nung ako'y bata pa, naranasan ko to Bumibili kasi ang mga magulang natin ng damit na, ewan ko kung naranasan na rin ni na brother, ni na brother Larry. Yung bibili, kasi sa probinsya, ganun damit Bibili ka ng kasyang-kasya, di ba? Piyastahan, kalimitan, may mga nakalagay na, binibilhan doon. Ganun ang ginawa sa amin sa Mindoro Bumibili yung magulang ko. Pagkatapos, pagkasukat, talagang taman-tama. Ang problema, ang mga damit ho kasi nung araw,
Pag iyong nilabhan, nako, ay umuurong. Ang tawag po ng iba, shrunk or umuurong. Kaya yung tamang-tama at fit lang sa'yo, hindi na mangyayari tama sa iyo. Ang nangyayari dyan, lumiliit. At kaya nakaganon ka na ngayon. At ganyan din po ang nangyayari nung una. Kaya hindi ho tama na may sulsi, ibig sabihin yung luma na damit, ang isusulsi mo ay bago, hindi pwede. Kailangang bago. Bago lamang, bago lahat. Kung ikaw ay nasa Panginoon Kristo, hindi ho tama at hindi marapat na yung iyong dating pagkatao andyan pa rin. Hindi ho pwede yon. Hindi pwedeng pagsamahin yung dati. Ang tawag po natin doon ay reform. Sa Panginoon, ang gusto niya, transform. Kaya nga, if any man be in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Hindi ho pwede sa Panginoon yung Kristiyano kapag linggo. Pagkatapos, Lunes hanggang Sabado, no na lang. Pero pagka linggo, Christian. Pagka Lunes hanggang Sabado, no. Christian, no. Yun. So, ang Biblia ay pinakikitang hindi pwede yon, hindi pwedeng pagsamahin. The illustration of the unshrunk cloth. Hindi pwedeng gamitin yon. Your garment is not going to shrink anymore when you wash it, but the patch will. Yun po ang mangyayari. When the patch shrinks, what is going to do? It is going to tear yung pong an even bigger hole do sa garment natin. With what is Jesus Christ trying to say here is the old is incompatible with you. No one would sew, wala pong pwedeng magtahi ng patch do sa unshrunk clothes, doon sa dati ng cloth, it wouldn't make any sense. Sisirain lang ho yun. Hahatakin niya at lalong mas magiging malaki ang sira kaysa sa dati. Pangalawang ilustrasyon niya ay yung illustration of wineskin. Doon po sa verse 17. Ang ginamit niya rito, Jesus Christ is talking about the container. Nung araw po kasi, ang lalagyan ng alak pala ay yung pong wineskin. Anong animal skin? At ito, pag ito po pala ay mayroong nakalagay doon na luma na, tapos lalagyan mo ng bago, maglalabo-labo ho yung nasa luma at siyempre magkakaroon po ng tinatawag nating parang chemical change. At doon sa chemical change na yon, pwedeng mawasak ho yung lalagyan at sumabog yung laman nito. Ganon din naman, ang ugali ng isang mananampalataya, hindi pwedeng pagsamahin yung luma at saka bago mo. Tapos ito na, ang tawag din po natin doon ay reformation. Jesus is not, hindi siya papayag. Kaya nga po ang nakalagay doon sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed any longer to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good, acceptable, and perfect will of God. That is very important to you and me. Transformation is important, and it can be guaranteed. It starts with the conversion or regeneration. Hindi ho pwedeng mabago ang isang tao hanggat ang isang tao hindi nababago doon sa kanyang loob. Dahil andun pa rin yung kanyang sinful nature. Hanggat yung sinful nature ay naghahari doon at hanggat hindi si Kristo ang naroroon, hindi ho pwedeng mabagong isang tao. Kaya yung iba ay nagsasabing, wala kahit Kristiyano na, sinasabi pa rin ng iba na, well, tao lang ako, tao lang. Hindi ho ganon ang Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, binago na. If any man be in Christ, he is a new creation. All, hindi ho some. Hindi ho installment ang ginagawa ng Panginoon. All things has passed away. Behold, the new has come. Ganun po ka-ikli ang sinasabi ng Panginoon na, at hindi ho napakarami ng pasikot-sikot. Alam nyo, hindi pwede yung manunood ka ng TV, halimbawa, manunood ka ng TV at ang iyong gamit ay DVD at wala ka namang DVD doon, ikakabit mo, hindi na ho Smart TV na ngayon. So ang gagawin mo, you must completely take away yung iyong DVD, yung iyong VCD, kasi meron ka ng Smart TV ngayon.
Hindi na pwedeng gamitin yung dati. You have to take away all those things. Though napakahalaga pa rin sa iyo nung araw, siguro nakapagdulot ng kasiyahan sa iyo, but hindi na po kailangan. Kasi nga po, hindi na nating kapanahunan. Ako'y naniniwala na dapat ang isang mananampalataya, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, matuto tayo ng talagang tunay na pagsunod sa Panginoon. Ano yung gusto niyang bigyan ng pansin dito sa ating pinag-aaralan? Ang sabi po ng ating Panginoon Kristo, time is coming, ang sabi niya, declares the Lord, that I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. And I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah, and it will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand and lead them out of Egypt, because they broke my covenant. Though I was the husband of them, declares the Lord. This is the covenant I will make with them, with the house of Israel. After that time, declares the Lord, I will put my law in their minds, and I will write it on their hearts. And I will be their God, and they will be my people. No longer will a man teach his neighbor, or a man his brother, saying, know the Lord, because they will know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. I will forgive their wickedness, and I will remember their sin no more. Nakalagay po yan sa Jeremiah chapter 31, verses 31 to 34. And God said, time is coming, and when I come, I will make a new covenant. The time has come, and the new covenant, God's new covenant, is a covenant He made sa pagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. And it is a new covenant in the blood of Jesus Christ. And He died for our sin on the cross of Calvary. And everyone who puts their faith in the Lord Jesus Christ will be saved. Yun po ang nakalagay sa Biblia. And the new covenant is incompatible with the old. The old, ang sabi, covenant is over. And it is finished. It is done. The book of Hebrews actually says that the old covenant is obsolete, and what is obsolete is aging and will soon disappear. That is in Hebrews chapter 8, verse 13. In fact, the whole book of Hebrews is one of the big explanation. Everything has changed, sinabi niya, but how everything has changed for the better. And everything is better now that Jesus has come. And that is the major theme na ipinapaalaala sa iyo at saka sa akin. Kung tayo ay nasa New Testament, is no longer doon sa lumang tipan. Sa kabilang dako, hindi mo kayang i-appreciate kung sino ka ngayon kung hindi mo titingnan ang iyong nakalipas. Kaya importante rin naman sa atin, ang salawikay ng mga magulang natin ay ang hindi raw lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paruruunan. Sa kabilang dako naman, ang taong lingon ng lingon ay nahuhulog sa balon. So sa madaling sabi, nasa mind natin kung sino tayo at huwag nating kalimutan ang ginawa ng ating Panginoon. Sa kabilang dako, magpatuloy ka sa iyong gawain. Lastly, I would like to discuss the command, change to accommodate Christ. Yun pong nakalagay sa verse 17. Ang nakalagay po doon sa verse 17, babasahin ko po doon sa ating talata. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat. Sa gayon, kapwa ito magtatagal. Ganun po kaimportante ang binanggit na ito. So, doon sa third nating pinag-uusapan, dapat mai-accommodate natin ang Panginoon. Hindi pwedeng andun yung ating lumang pagkatao, andun yung ating dating pagkatao, tapos isisiksik mo na lang si Jesucristo ron, and now I have a Savior. Tatandaan ko yung isang missionary sa India. He explained very well the gospel of the Lord Jesus Christ on how he will become the Savior and how he will be saved. And you know what? Nagtaka siya dahil hindi masyadong nakarinig siya ng opposition sa isang Hindu na kanyang winitnessan. Alam nyo, tuwang-tuwa siya at ang sabi niya, now, I am really thankful that Jesus Christ is my God. At least, Jesus Christ is an addition to so many gods already that I have been worshiping.
Ganun pala sila, no? Addition lang si Jesus Christ. Mas marami sila. 14 million ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ganun. Bawat tao, bawat kung anumang makita natin, Diyos sa kanila yon. At si Jesus Christ, hindi tayo mahihirapang ipatanggap sa kanila. Dahil si Jesus Christ, addition lang para sa kanila. Kapatid, hindi pwede kay Jesus Christ ang addition. Dapat tanggal lahat bago siya maging Panginoon. Ang sabi nga ni Dietrich Bonhoeffer ay ganito, if you call Jesus Christ as your Lord, He must be the Lord of your all. Otherwise, He should not be Lord at all. Hindi pwedeng si Jesus Christ ay isa lang sa mga Panginoon natin. Dapat si Kristo lang ang Panginoon natin. Hindi ko alam kung ang iyong buhay ngayon ay maraming pinapanginoon. Pero ang Biblia ay importanteng ipinakikita na isa lang ang ating Master. Walang iba kung hindi ang ating Panginoon. If any man would come after me, hindi ho niya ipinipilit yon. Let him deny himself, take up his cross daily, and follow me. At kahit hindi ka pa sumunod sa Kanya, walang nawawala sa ating Panginoon Kristo. Pero kung hindi ka susunod sa Kanya, malaking mawawala sa iyo. If you are calling yourself a Christian, and nothing is changed sa buhay mo, because you said, anyway, God, ang Panginoon naman ay mabuti, ang Diyos naman ay mapagmahal. Hindi ho totoo yon na ang Diyos ay kayang tawag na konsentihin ka sa pamumuhay makasalanan, and at the same time, okay ka pang Kristiyano. Hindi ho ganon. Dapat tinatanggal yung una at pagkatapos sa kanila lagyan ng bago. If any man be in Christ, he is a new. Hindi ho si Kristo pandagdag. Tinatanggal muna yung una bago inilalagay yung kasunod. At yun po yung binabanggit. So, we look at the two reasons why we need to leave the old behind. Everything changed when Jesus Christ came. The old is incompatible with the new. And now, we finally come to the third reason. Your life must be changed to accommodate Jesus Christ. Look at verse 17 na binasa natin kanina. No one pours new wine into an old wineskin. Now he finishes it by saying, no they pour into wineskin. Both are preserved. Sa Matthew chapter 9, verse 17, when Jesus comes, everything changes. Remember, we said, it is true both historically and personally. Historically, we no longer approach God through the feast and sacrifices of the Old Testament. Hindi ho pwede na yon. Luma na yun eh. Hindi na ho tayo pwedeng gumamit nun. All of that was fulfilled by the Lord Jesus Christ when He came. Now we approach God only through Jesus Christ when He said, I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Kung inaakala nyo sa mag-itan ng pinaggagawa nyo at pinaggagawa natin ay makakatagpo tayo ng Diyos, nagkakamali tayo. Sabi ni Kristo, I am the way. Walang ibang paan, walang ibang daan. Ang Panginoon Kristo lamang ang daan. Yun ang sinasabi. At hindi pwede yung pagsali sa relihiyon, yung pagluhod-luhod, yung pagpapahirap, hindi ho yun. I am the way. Because Jesus Christ said, I am the door. Ang sino man pumasok through me will be saved. If anyone be in Christ, he is a new creation. The change you make must be in cooperation with God. It must be ayon sa kooperasyon natin sa ating Panginoon. Hindi ho yung ang Diyos ang makikikooperate sa atin. Ang Panginoon Kristo ang siya nagbibigay nito. This is what the Bible means when sinabi niya ay, work out your own salvation. Kinakailang ipakita natin sa pagitan ng ating buhay na nabago na tayo, i-work out natin, palabasin natin, ating ipakita intentionally that we are saved sa pagitan ng nabagong buhay. You must be born again, sabi ng Panginoon Kristo. And you must become a new person. And this will only happen when you put your faith in the Lord Jesus Christ. The Bible says, if anyone be in Christ, he is a new creation. Ipinakikitang a sinner can be reasonably happy in his or her not sin. But
A true believer will never be happy in their sin. As a Christian, sin will only make you miserable at sinasabing hindi ka makapagre-rejoice. But that's good thing. God doesn't leave you in your sin because the old is incompatible with the new. And so your life must be changed to accommodate Jesus Christ. Hindi pwedeng sabihin dalawa sila sa buhay mo. Hindi pwede. Panginoon Kristo, dapat isa lang siya or not at all. Tanong, may pa ba tayong tinitreasure na mga sarili nating ugali, kilos at galaw na incompatible with the Lord Jesus Christ? Hindi siya pwedeng makisama pag naroon yan. Si Jesus Christ, masyado ho siyang maselan. Hindi siya pwedeng mag-dwell kasama ng kasalanan. Ang Panginoon po, masyado po siyang choosy. Hindi ho siya po pwedeng sumama sa gusto natin. And let me close do sa sinasabi by asking you questions. What changes do you need to make in your life? What things in your life that are incompatible with Jesus Christ right now? Are you resisting Christ and resisting the changes He's trying to make in your life? Resisting Christ is like the patch of the unshrunk cloth, tearing all the patterns of your old life. When you become a Christian, you can't hold, hindi mo pwedeng i-hold doon sa iyong old practices and sinful habit and without doing serious damage to your life. You cannot make Jesus Christ and at the same time sin na namumuno at namumuhay sa buhay mo. He also wants to lead you into a new direction of life. And that direction of life, ang sabi ng Panginoon, I come that you may have life and that you may have it more abundantly. How can you have a life that is so abundant when Jesus Christ is only one? Isa lamang siya sa ginagawa natin na pandagdag at pantakip sa ating mga nakalipas. Trying to restrain Christ into your life is like the old wineskin, bursting from the fullness of the new wine. We need to let Jesus Christ do His work sa buhay natin to the Holy Spirit to make us new vessel for His glory alone. And we need to let God expand to our lives to fit the new pattern of life God wanted us to do. In other words, it's time for us to leave the old behind because when Jesus comes, everything changes. And that's a good thing. Tanong ay, will you let Jesus Christ change your life today? Anong dapat nating gawin? I'm giving you at least 4 alternatives or 4 principles. Number 1, cooperate with Christ to begin your new life. Hindi pwedeng ang Panginoon Kristo ang makikooperate sa iyo, ikaw ang makikooperate sa Kanya. Number 2, change can only begin when Jesus Christ is giving room sa buhay mo. At yung room na yon ay si Kristo lang ang kasya. Hindi pwedeng marami. Tatlo, continue to surrender your life to God for your own good. Tatandaan natin, lahat ng plano ng Panginoon sa ikabubuti natin. At ang kahulihan, call other people to come to Christ if they want to change their life. Tutuwa ako kagabi sa ating Bible study. One of the persons attended our Bible study ay isa sa mga estudyante ni Brother Larry, si Freddy. Anang aking inalok na kung tatanggapin niya ang Panginoon Kristo, sabi niya oo. Sinabi niya kung sino siya dati, ito yung kanyang relihiyon. At nang matapos siyang tanggapin ang Panginoon Kristo, later on, he revealed na siya pala ay may asawa na. At pagkatapos, is that totoo? Anak ng pastor? Yung kanyang napangasawa? Pero hindi pa niya tinatanggap si Kristo. Nakalulungkot. Kapatid, napakahirap nung may kasambahay tayo na hindi mananampalataya. Bigyan natin
ng pagkakataong maghari ang Panginoon. At kung si Kristo ay naghahari sa buhay mo, everything will be changed. Hindi siya addition sa buhay mo. Siya ang buhay mo, hindi siya ang addition. Kasi kung si Kristo ay nasa iyo na ang lahat. Let us leave our old life behind. And let's live for Christ from now on. Let's pray. Maraming salamat po sa iyong salita, Panginoon. Thank you for your reminder na hindi ka marunong mag-compromise. All you want ay kabutihan namin. At ikaw ay nagsasabing, all or not at all. Jesus Christ or not at all. Tulungan mong makapagdesisyon kami ng tama. At kung sakaling, Panginoon, kami ay matagal nang umaattend sa church, pero ang buhay namin ay parang addition lamang si Jesus Christ. Alam namin hindi siya naghahari. Patawarin po kami at tulungan mong mamuhay ngayon kami na si Kristo nawa ang talagang maging hari sa buhay namin, Panginoon. At maiwanan namin ang dating pagkatao, ibigay namin ito because if anyone be in Christ, he is a new creation. Salamat po sa kabutihan mo. Bless your people na tagapakinig at naway maliwanag nila na makita ang katotohanan ito. Salamat sa iyong mga anak. Pagpalain po kami at aliwin ang iyong mga anak right now. In Jesus' name, amen. Tayo po ito may lahat. At habang po tayo ay maawi sa ating Panginoon, pwede rin po natin pagkaloob ang ating mga tithes and offering. And sa mga nasa bahay po, nakapost po ang ating GCash account or ating pong bank account number para po sa ating mga tithes and offering. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magpiling. Jesus, kahit may suliranin man, ang tangi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi daan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Minsan pa, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon. So, yun po natin si Brother Noy. Para po sa ating for toilet prayer. Ito natin at mga kamay sa ikapo. Ama namin Diyos, na dakila kami salamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na binigay mo sa amin. Tunay, Panginoon God, na napakabuti mo. Alam mo, Panginoon, aming sitwasyon. Alam mo man sa aming buhay, Panginoon God. But Lord, patuloy mo kaming kinakalinga, ginagabayan at pinagpapala, Panginoon God. Salamat, Panginoon God, sa mga pagpapala na binigay mo sa amin.
At marapat lamang, Panginoon God, ang pagpapala nito, Panginoon, ikaw rin pa rin mapagpapala sa ganito sa ikapo na ito, Panginoon God, upang ito, Panginoon, ay magamit sa iyong gawain, Panginoon God. Salamat, Panginoon God. I-bless mo rin, Panginoon, ang mga naghandog nito, Panginoon God. At ibalik mo sa kanila 100 folds, Panginoon God. Salamat, Panginoon God, at ibalik mo may paborit. Salamat sa iyo. In Jesus' name, Amen. Yan, praise God. So, bago po tayo magtapos sa ating panambahan, meron po tayong mga ilang announcements. Yan, join Pastor Elo. Yan po yung ating prayer meeting every Wednesday. So, tuloy-tuloy lang yun po. Every 8 p.m. po yan. So, mag-tune in po tayo every Wednesday. And if you have prayer request, pwede po tayo mag-prayer request sa comment session po natin. Yan. So, meron din po tayong Bible study every Saturday. Kahapon po ay nagkaroon ng BS pa. Mga taga Santa Rosa. Pero hindi lang po Santa Rosa ang nagjo-join. So, kung gusto nyo pong maki-join ay ask lang po ni si Pastor Eloy para maibigay po sa inyo yung link. Every Saturday po yun at 6:30 p.m. And of course, meron din pong mga BTCP classes na ginaganap. So, yung mamaya po, meron pong every Sunday, actually, meron po yung 5 p.m. to 7, mga taga-Australia po at mga ilang kapatid po. And then, diretso po ng 7 to 10 p.m., yung pong mga taga-ilang GCCP at mga taga-Hong Kong naman, every Sunday. Yan. So, nagpapasalamat po tayo sa ating pong nakaraang anniversary last Sunday. Yan, palakpakan po natin ng Panginoon. Yan. Napakaganda po ng ginawa ng Panginoon kahit po online yan. At nagpapasalamat din po kami dahil nagkaroon din po kami ng time na kahit yung mga ilang pastors natin, mga manggagawa, ay nagsama-sama po dito. Dito po kami nanood. At marami pong salamat sa mga ginapit ng Panginoon para magkaroon po ng kaganapan yung pong ating anniversary. Ang Panginoon na po ang magpala. At lahat po ng mga nanalangin, yung mga nagbigay po ng mga pangmeryenda. So maraming salamat po sa inyo. And ating pong binabalik ang papuri sa ating Panginoon sa tagumpay po ng ating ika-33rd anniversary celebration. Ayan. So napapasalamat din po kami. Just pray for us po. Medyo kami pong mga nasa unahan dito, mag-iina. Medyo masasama po yung pakiramdam namin kasi kahapon po ay kababaksin lang namin ang second dose. So, pero sabi nga po, hindi po hadlang yung sama ng pakiramdam para hindi po matuloy ang gawain ng Panginoon. Sabi nga po, bibigyan po tayo ng lakas ng Panginoon para po tayo ay makapag-serve sa Kanya. So, do pray for us at maraming salamat po. Tawagin po natin ang ating Pastor Eloy para sa ating closing prayer and benediction. So yan, maraming salamat po at naganap na naman ng isang panibagong, challenging dahil yung mga nasa unahan, si Pastor Mark, yung anak ko na nagda-drums, masakit po yung kanyang tinurukan, at siya, ganun yun, nagigitara, saka si Mrs. kasi kahapon nga ho ay tinapos nila yung second dose nila ng Moderna. Medyo matagal pa silang pumila na napakatagal. So, sa kabilang dako, gaya ng binanggit ni Mrs., hindi ho dapat gamiting hadlang ang anumang nararamdaman sa katawan dahil bibigyan ka ng lakas ng Panginoon upang gampanan ang iyong tungkulin. At kung kinakailangan pagkatapos nun ay mahiga ka uli. Pero habang nagbibigay ang Diyos ng lakas, wala kang dahilan para magsabing, I cannot. So, magtatapos po tayo sa ating gawain for this today. Amen. Tayo po tumayong lahat at tayo mananalangin. At siya nga po pala sa mga kapatiran sa Santa Rosa, just to inform you that on the 24th, dito po ay sa 4th Sunday ng October, si Dr. Con ang ating speaker. Siya po yung speaker natin dito. So inaasahan ko po na tayo by that time ay bumalik na at umaattend na tayo sa atin sa loob ng panambahan. And let us welcome him
sapagkat bihirang-bihira naman dumadalo sa atin si Dr. Con. At ma-enjoy naman niya na tayo pala ay one of the beneficiaries ng kanyang mga kabutihan. So nais ko po sanang ating saluta rin siya. At kung kinakailangan, ngayon pa lang ay magplano tayo ng kaunting siguro ay pagkain. Kala ko hindi naman masyadong malakas kumain yon. At may kasama siya, of course, yung kanyang driver. So please come here at umattend tayo this coming 24th of October. At siya nga pala, if any one of you is convicted na pwedeng tumulong, it is my plan that our GCCP pastors and worker ay at least mayroong isang araw na lalabas, mag-i-evaluate, magkakaroon ng time to be together with family. Siguro, yun po yung balak sana natin. If any one of you would like to spare even yung kaunting barya o di kay pantulong, just send me your help sa pangitan ng aking GCash. Pwede ho kayong tumulong at magbigay ho kayo ng pagmamalasakit naman. At gusto ko po na makita ang mga pastor at yung mga anak ng kanilang pastor at yung ating mga workers ay magkaroon man lang ng time para sa kanyang sarili. Anyway, October ho, huwag niyong kalimutan, is a Pastor's Month. Sana po ay, kung ito'y Pastor's Month, maalaala niyo naman, may pastor pala kayo, ano? So sana po ay makita natin yon. At hindi ho naman siguro masama na sa biyaya ng Diyos, lakasan na lang ng loob, matulungan natin at maka-arkila man lang siguro ng isang swimming pool na magkakasama-sama yung pamilya. Anyway, kami po'y vaccinated na lahat. Tama ba? Vaccinate, yan, okay. So, pwede na ho. Kaya po pwede hong pumunta na. At by the way, inaasahan ko that bago matapos ang buwang ito, malaki na po ang siguro maiuunlad. Kasi po'y bumabalik na rin po yung deklarasyon ng ating gobyerno na yung ating kabuhayan ay mabigyan din po naman ng pansin. Let us bow down our heads, close our eyes, and let's pray. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil binigyan mo kami ng pagpapaliwanag na hindi mo gusto na kami ay namumuhay sa aming nakalipas and at the same time, kasama yung inyong pakikisama sa amin. Because we believe, Father, na ang Panginoon Kristo ay pumunta rito upang tanggalin ang aming nakalipas at bigyan kami ng panibagong buhay. Inesmas na yun ang iyong plano sa amin, tulungan mong kami sumunod sa iyong gusto. Pagpalain mo ang iyong mga anak sa kanilang mga tahanan, iyo, Panginoong, abutin ang kanilang mga pangangailangan. Bayan mo, Panginoon, na sa pagitan ng iyong salita, ang iyong mga anak ay patuloy na maging united sa pananampalataya, sa kanilang pagmamahalan bilang pamilya, pagtutulungan bilang isang iglesia, at patuloy na i-advance ang causes of Jesus Christ sa pagitan ng aming lips and life. Tulungan mo, Panginoon, kami sa isang linggong lilipas na muli sa aming mga buhay. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa lahat-lahat ng iyong ginawa at gagawin para sa aming buhay. Pagpalain mo po ang month na to, na month ng mga pastor. Tulungan po, Panginoon, na kami ay makapag-isip-isip the value that you are, the calling that you are giving us and the value of it para sa amin. Tulungan mong patuloy na maging seryoso kami sa calling na iyong ibinigay sa amin. At tulungan mong hindi kami pabanjing-banjing patungkol dito. Sa kabilang dako, tulungan mo rin, Panginoon, na ang mga kapatiran, mga mananampalataya, makita rin, Panginoon, the seriousness that we are doing to advance your kingdom. Bless your people. Ingatan mo ang kanyang mga anak sa isang linggong lilipas sa kanilang gawain. Yung iba'y nag-aaral, yung iba, Panginoon, ay nagtatrabaho, iba'y nagdinegosyo. Oh God, in the name of Jesus Christ, gabayan mo po sila at ang iyong pagpapala, breakthroughs will be coming and breakthrough sa kanilang buhay ay patuloy lang maranasan. Bless us in Jesus' name. Amen and amen. Amen.